Abante, dahil ang inyong #1 tabloid, di lang radyo, TV pa. Mapapanood ang Abante sa Sky Cable Channel 85, Converge, TCL Smart TV, Blast TV, Samsung TV Plus, at mapapakinggan rin kami sa DWAR 1494 Abante Radio. Dahil dito ang best, Abante ang best. Balita, entertainment, sports, tulong. Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay para sa mga host at guest lamang at hindi sumasalamin sa opinyon at pananaw ng himpilan. Sa panahon ng kaliwat kanang issue, sa gitna ng ingay ng politika, kailangang may boses na tapat, matapang at walang kinikilingan. Kami ang inyong sandigan sa pagbabalita, pagbubunyag at pagtutok sa mga usaping pambayan. Inbox! Kasama si Eli Saludar. Mga tanong, sasagutin. Mga isyu, tatalakayin. Lahat ng yan, diretsahang ihahatid. Inbox! Dito lang sa Abante. Oy, good morning. Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa buong mundo. Ako po inyong kabante, Eli Saludar. At siyempre tayo po ay napapakinggan at napapanood dito po sa DWAR 1494 sa Abante Teletabloid. Mapapanood nyo rin ang ating programa sa Sky Cable Channel 85, Converge, Blast TV, Samsung TV Plus, at ilang mga balita sa K5 News FM. Tumutok din sa social media platforms gaya po ng Facebook, YouTube at TikTok. Samahan nyo kami hanggang alas 12 po tayo ng tanghali, 1.5 oras na mga pagbabalita, pagtalakay sa mga mainit na issue ng bayan na dapat po ninyong malaman. At kasama rin ho dyan yung ating mga panayam sa mga taong nasa likod ng mga mainit na balita. At din po ang mga reports mula po sa ating mga Abante reporters, yung ating public service, yung ulat sa panahon mula po sa Pag-asa, at din po ang sitwasyon ng daloy ng trapiko mula naman sa MMDA Metro Base. Oras ho natin, 10:33 in the morning. Samantala, dumako muna tayo sa ating mga headlines sa mga oras na ito. Panukalang digital payment sa lahat ng ahensya isinusulong ng isang kongresista. Susunod na pagdinig ng Blue Ribbon sa flood control scandal itinakda sa Enero 19. Trahedya sa Cebu landfill pinaiimbestigahan sa Kamara. 133 rockfall event, 37 pyroclastic density current na itala sa Bulkang Mayon. Yan po ang ating mga headlines. Ang detalye susunod na. Ito sa gitna ho ng pagtaas ng bilang ng mga digital payment transactions sa bansa. Hinimok the House Committee on Information and Communications Technology Chairperson at Camarines Sur Representative Migs Villafuerte ang Kongreso na manduhan ang mga ahensya ng gobyerno na gumamit ng online payment. Ayon sa report ng Bangko Sentral ng Pilipinas, sinabi ni Villafuerte na ang pinagsamang transaksyon ng InstaPay at PesoNet ay umabot sa 22.04 trillion sa unang 11 buwan ng 2025. Tumaas ng 41.15% kumpara sa 15.64 trillion pesos na naitala sa kaparehong panahon noong 2024. Ang bilang ng mga transaksyon ay 4.065 billion, tumaas mula sa 1.339 billion sa kaparehong panahon. Ang InstaPay at ang PesoNet ay mga automated clearing house ng National Retail Payment System o NRPS ng BSP. Ang InstaPay ay para sa mga transaksyon na hindi lalagpas ng 50,000 pesos, samantalang ang PesoNet ay para sa mas malalaking halaga ng transaksyon. Sinabi ni Villafuerte na kung mamanduhan ang mga national government agency
at local government units na gumamit ng online payment ay makatutulong ito sa BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas na may taas sa 60% hanggang 70% ang bilang ng mga online transaction sa retail payment sa 2028. Sa ilalim ng panukala ng mga LGU ay aatasan na magpasa ng mga ordinansa upang lahat ng negosyo sa kanilang nasasakupan ay gumamit ng digital payment bilang requirement sa business permit. Ayun. At samantala mga kababayan, tuloy-tuloy lang ho tayo sa ating mga balita at pero pinaka-safe po kasi kapag ganyan, no, mga online payment na yan. At kung sa Bangko Sentral ng Pilipinas yan, may mga ano yan, may mga bayarin ho dyan, mapupunta na ho sa gobyerno. At samantala, report pa rin ho tayo, ML Party List Representative Leila de Lima pumalag sa pagkumpara sa kanya kay Senator Bato. At kanino pa? Kay Trillanes, sumabante sa balita. Si Abante reporter Mavic Trinidad. Mavic. Yes, Ellie, buong galang na nakikiusap si Mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima na hindi siya dapat ikumpara ni Senate President Tito Soto kina Senador Bato de la Rosa at dating Senador Antonio Trillanes. Ito'y kaugnay ng naging sitwasyon ni de Lima ng hindi pagdalo noon sa mga sesyon ng Senado. Sabi ni de Lima, hindi siya makadalo ng personal sa Senado dahil siya ay nakakulong noon upang harapin ang mga kaso na gawa-gawang kaso daw na isinampa laban sa kanya ng Administrasyong Duterte. Samantalang si Senador Bato Anya ay umiwas sa posibleng pag-aresto ng International Criminal Court o ICC. Pinagmalaki din ni de Lima na kahit siya ay nakakulong noon at dumaranas ng matinding hirap dahil walang kahit anong gadget, patuloy daw siyang nagtatrabaho bilang senador. Nakiusap pa raw si de Lima na makilahok sa mga online session at pagdinig sa Senado noong panahon ng pandemya pero hindi ito pinayagan ng mayorya sa Senado. Dagdag pa ni de Lima na ang kanyang pagiging produktibo sa paggawa ng batas at ang patuloy na kagustuhang makilahok sa mga sesyon plenaryo at mga pagdinig ng komite sa kabila ng anyay di makatarungang pagkakakulong ay malinaw na patunay ng kanyang pagtupad at hangaring maglingkod. Huwag naman daw sana siyang gawing dahilan o palusot sa hindi pagdidisiplina sa isang delinkwenteng senador. Ako si Mavic Trinidad. Abante! Abante Radyo Live Report. Okay, maraming salamat kay Mavic Trinidad. At samantala mga kababayan, isa rin po sa mga issue na pinag-uusapan ngayon. Siguro maganda makuha rin natin si kabataan na Party List Representative Rene Co. Kasi naghihinagpis po yung ina, yung OFW na kung saan yung kanyang anak, wala po siyang kaalam-alam, naging miyembro na po ng Kabataan Party List. At ang masaklap po mga kababayan ay dinala raw po sa bundok. Pero kasawi ang palad, namatay. Nako, yun ho, talagang naman ano kaya ang gagawin ho rito ng ating pamahalaan o ng Malacanang o ng Commission on Elections? Dapat hubang bawiin ito hong accreditation ng Kabataan Party List. Kasi dito kung ating pagbabasihan yung pagkamatay ng estudyante na naging member ng Kabataan Party List, sila po ay nirecruit para po dalhin sa bundok. Lumilitaw sila po ay nagsisilbing guerrilla or miyembro po ng New People's Army. Biruin nyo, pinapasweldo ho natin ito hong mga kinatawan ng Kabataan Party List para lumaban po sa gobyerno. Sige, papalo po natin yan mga kababayan. Samantala, report muna tayo pagsasayos ng mga maanumalyang flood control project. Prioridad ngayon 2026 ayon po sa DPWH. Umabante sa balita, si Abante reporter Isaiah Mirafuentes. Abante Radyo Live Report. Ellie, hindi lang raw basta may makukulong, kundi nangako rin si DPWH Secretary Vince Dizon na prioridad ng kanyang ahensya ngayong taon na ayusin ang mga maanumalyang flood control project.
Unahin nilang kumpunahin ang mga substandard and ghost projects sa Bulacan, Oriental Mindoro at Davao Occidental. Siniguro rin ng kalihim na unahin nilang pondohan ang mga ongoing projects dahil hindi na raw sila papayag na may bahain pa. Samantala, sinabi rin ni Dizon na kanilang paglalaanan ng malaking budget ang pag-aayos ng mga sira-sirang kalsada. Una na dyan ang Maharlika Highway, EDSA at C5. Kanila na rin kukumpunihin ang mga kalsadang ginawa pero hindi naman tinapos. Kabilang na ang San Agustin Bridge, Arayat, Pampanga at ang Candaba Bridge. Eli, nangako si Dizon na kanilang maayos na gagastusin ang budget ng kanilang ahensya para sa taong 2026. Isaiah. Ako. Yes, Eli. So natapos, di ba, nagkaroon ng press con kanina si Secretary Dizon. So pero may mga report na ililipat daw siya, ibabalik sa DOTR. May nabanggit ba siya dyan? Eli, kanina sa isinagawang press conference, wala siya nabanggit kaugnay nga sa mga ulat na tatanggalin siya sa kanyang posisyon dahil medyo limitadong tanong lang din yung binigay niyang oras para sa mga media. Ang pinakasinabi lang niya kanina, ang pinangako lang niya sa atin, hanggat nasa DPWH siya, hanggat nakaupo raw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kanila raw sisiguraduhin na sa tama nila gagastusin ang pondo at hindi na maulit yung nangyari noong mga nakaraang taon. May nabanggit ba siya tungkol kay dating DPWH Secretary Manny Bonoan? At kung ano ng balita niya, kung yan ba ay nakabalik na sa bansa dahil sa pinakasuhan nila yan, di ba? Eli, wala rin siyang nabanggit kaugnay dyan. Ang mga nabanggit na niya kanina, ang pagpapatanggal o pagsisibak ng kanilang ahensya sa 8 individual na nakaupo sa DPWH. Kabilang nga dyan yung asawa ni ni Quezon Governor Angelina Tan na si Ronnie Tan. Yun, kabilang yon sa mga tatanggalin niya sa DPWH dahil nga sangkot sa anomalya ng flood control project. Eli. Okay, so sige, abangan natin at sana matupad yung pangako nila na maayos kasi importante at napakalaki ang kontribusyon ng mga infrastruktura sa pagsigla ng ekonomiya. Tama ka dyan, Eli. Aabangan natin yan. Ang sabi ni Dizon, ngayong Biyernes daw ay magtutungo siya sa Bicol region upang i-check yung mga kalsada doon dahil maraming ulat daw na sira na raw yung kalsada sa Bicol region. Ako, si Isaiah Mirafuentes. Abante! Okay, maraming salamat kay Isaiah Mirafuentes. Samantala, report pa rin tayo. Ito ho, sumakay sa EDSA busway, mas dumami noong 2025. Umabante sa balita, si Abante reporter Charmaine Abong. Abante Radyo Live Report. Tumaas ang bilang ng mga pasaherong gumagamit ng EDSA busway noong 2025 kumpara sa naitala noong 2024. Ayon sa Department of Transportation, umabot sa 66.6 milyong pasahero ang naihatid ng EDSA busway noong 2025 na mas mataas kumpara sa 63 milyong naitala noong 2024. Naitala rin ang pinakamataas na buwan ng ridership noong December 2025 na may higit 6.5 milyong pasahero, habang ang pinakamataas na bilang sa isang araw ay umabot sa mahigit 321,000 noong April 2025. Direktiba ito sa DOTR na ipagpatuloy ang mga pagpapabuti sa EDSA busway upang masiguro ang ligtas, paginhawa at mabilis na biyahe ng publiko. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, kabilang sa mga planong proyekto ang modernisasyon ng Kamuning Busway Station at pagpapatayo ng 3 bagong istasyon ngayong taon. Mula nang inilunsad noong Hunyo 2020, nakapagsilbi na ang EDSA busway sa mahigit 341 milyon na pasahero. Charmaine Abong, Abante. Okay, maraming salamat kay Charmaine Abong at sa kanyang report. At samantala ay inaantabayan na natin kung makakokontak at magpapa-interview itong si Party List Representative Rene Co
ng Kabataan Party List dahil siya po ang sinasabing sinisisi at dapat ay siya po ay managot dito po sa doon napatay ho yung pangalan na si yung kawawang estudyante na si Jerlyn Doidora. Ayun ho mga kababayan. At na sinasabing di umano'y miyembro po ng New People's Army. At ang sabi po sa akusasyon ng magulang dito pong si Jerlyn Doidora, ito hong Kabataan Party List at yung kanilang mga leader ay responsable dito po sa recruitment. At yun ho na naging dahilan para mamatay yung kanilang anak. At nakusan natagpuan diyan po sa Occidental Mindoro matapos na makasagupa po yung Philippine Army. Yung tropa po ng Philippine Army ngayong Enero 2026. So yun ho at abangan ho natin dahil si Congresswoman Rene Co ang siyang kumakatawan diyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso. Siguro maganda magbigay ho siya ng pahayag ho rito. At para magkaroon po ng paglilinaw. Kasi dito ho, mga kababayan, talagang hindi, ngayon pinagdedebatihan rito mga kababayan Pero hindi naman po lingid sa ating kaalaman na talagang marami pong nagre-recruit. Lalo na po ang pinaka-sentro po ng recruitment ay itong mga state universities and colleges dito po sa ating bansa. At siyempre sa pangunayan ng University of the Philippines, yung PLM, yung PUP, yung mga state universities, mga kababayan, yung mga kung sino pa yung mga scholar ng bayan. Diyan po. At may binabanggit nga ho nakita ko nga yung isang interview na tinuturuan na talagang magalit po ang mga estudyante sa gobyerno at lumaban. So, yun ho, kasi kapag galit ka sa gobyerno, mamumundo ka talaga. Mga kababayan. So, yun ho, pinakamainam ho na gawin, siguro talagang magbigay din po ng paliwanag ito hong Kabataan Party List. At siyempre, pwede ho ba na makansela yung kanilang accreditation? Kasi di ba sa nakaraan, yung COMELEC, di ba tinanggal po yung accreditation ng Duterte Party List. Dito naman, ayun, napakagaan ho ng ng kaso noon parang hindi ata na publicize yung yung sa publication na requirement. Pero dito yung allegation po na magulang ito nagre-recruit to at para po maging rebelde. Pero niyo kukuha ka ng mga estudyante sa mga universidad tapos kukumbinsihin at talagang kumbaga sa ikaw ay pag-iinitin ho. Talagang yung galit mo sa gobyerno, ganun ho, talagang tinatamnan po ng ang sabi ginagalit po yung puso ng mga kabataan. Paano ho ito mga kababayan? Ito hong Party List Representative Rene Co at iba pa ho na mga miyembro ho dyan ng Makabayan Black na sinasabing kaalyado po at siyempre sila po nasa mga makakaliwang grupo, pinapasweldo po ng taong bayan yan. Biro nyo, taxpayers money ang ginagastos nila. Tapos, lilitaw para lumaban sa gobyerno. Sila po, ito yung mga alegasyon na sila po ay nagkukumbinsi, talagang nangangalap po ng mga tao, nagre-recruit ng mga estudyante para lumaban sa gobyerno. Ano ba na ito? So, iginigisa po tayo sa ating sariling mantika. Yung gobyerno ho, mga kababayan, sila po yung ginagastosan. Tapos, yung ginastos ho ginastos natin sa kanila ay para ipanlaban sa gobyerno. Di ba? Ang tawag ho dito. Talaga naman ho. Siguro, ito sa ngalan po ng patas na pamahayag, pinakamainam po na sana ay magbigay po ng pahayag dito. Ito hong Kabataan Party List. At para, di ba, mabigyan ng linaw kung ano ba talaga kasi galit na galit to yung talagang hindi mo masisisi yung magkulang Nitong si Jerlyn Doidora, biro mo OFW, umuwi ho rito ng Pilipinas
para masilayan sa huling sadali yung labi ng kanyang anak. Mga kababayan, at siyempre ito raw po ay biktima ng pagre-recruit ng Kabataan Party List. Kasi nag-member ng Kabataan Party List, tapos dinala po sila sa bundok. Yun na, nagkaroon po ng sagupaan, namatay. Ayun. Ang dami raw ng mga kaso, may mga missing, maaaring napatay ho siguro sa enkwentro, pero wala na ho. O iba naman talagang tuluyan ng namundok at kinalimutan na ang pamilya. O yun ho. So, ito talagang lantaran ho, umiiyak po yung yung nanay At partikular na kanyang tinutukoy ay itong itong si Congresswoman Rene Co. So, yun po maganda at para ayos ho natin itong mga aligasyong ito. Okay. Nasa linya na po natin mga kababayan si Kabataan na Party List Representative Rene Co at para malaman ho natin kung ano po yung kanyang tugon dito po sa aligasyon at handa raw pong magsampa ng kaso itong magulang ni Jerlyn Doidora na sinasabing napatay ho sa enkwentro sa pagitan po ng militar at ng NPA. Congresswoman, magandang umaga po sa inyo. Congresswoman Rene Co. Good morning. Apo. So, ano po masasabi niyo rito at nakarating na ho ba sa inyong kaalaman na kayo po ang sinisisi at una po sa lahat, miyembro ho ba ng Kabataan Party List itong si Jerlyn Doidora? Unang-una po, nakikiramay po kami sa pamilya ng nasawi sa massacre sa Cabacao. Ang reports natin on the ground sa Mindoro, hindi lang po si Jerlyn ang namatay, marami pong mga sibilyan. May 3 batang mangyan at may isa pa po na hanggang ngayon ay bine-verify pa rin ng Karapatan Southern Tagalog at mga human rights organizations kung ano po yung nangyari at ano po yung identity. Nakakalungkot po na may mga nasawing sibilyan kasama na po si Jerlyn dahil inaalam lang niya yung ugat ng rebellion sa bansa. Si Jerlyn po, isa po siyang kabataang estudyante sa PLM. Nakasalamuha po namin sa Kabataan Party List dahil isa siya sa mga naging aware sa gaano kalala yung korupsyon sa Pilipinas at gaano kalalim yung problema. Hindi lang po korupsyon, pero yung malawakang paghihirap, lalo na sa mga katutubo. Hindi po kami, at hindi nakakagulat, yung paninindigan ni Jerlyn bilang kabataan na nais maunawaan ang mga problema sa lipunan. Ang amin lang po, hindi po katanggap-tanggap na yung walang habas na pagbobomba ng militar ay nangyari at ito po yung ikinisawi ni Jerlyn at mga kabataang mangyan Iraya ayon po sa mga ulat. Opo. Sa amin po, ang pinapanagot po namin, ang AFP at si Marcos Jr., sila po ang may pananagutan dahil sila po ang nagbobomba at sila po ang naging rason kung bakit nagkaroon ng gantong pagkakataon na kinakasakit at kinaatake po ng sakit ni Jerlyn. Nakakahiya po na ang militar na nga po ang pumatay at gamit na gamit pa nila ang biktima para ibahin ang kwento at pagtakpan ang kanilang mga paglabag sa international humanitarian. Opo. Pero Congresswoman, ay member ho ba ng Kabataan na Party List ito pong si Jerlyn? Yes po, bagong member po siya ng Kabataang Party List. Opo. Pero kinaklarify po natin kasi ito yung paratang na nire-receive namin paulit-ulit. Hindi po NPA si Jerlyn, no? Siya po ay nariyan in her capacity bilang kabataan na gustong mapag-aralan yung mga paghihirap na nararanasan ng mga katutubo. Hindi rin po nagre-recruit ng NPA ang Kabataan Party List. Ito pong ginagawa na to, red tagging po ang tawag dyan. At hindi lang ito ngayon nangyari, pero noon pa paulit-ulit na nire-red tag ang kabataan, even though well-established yung ating track record. Ang sa amin, ako personally, bilang lawyer, bahagi ng advocacy ko ang human rights. At paano inoobserbahan ito, lagi, no? Hindi po dapat nawawala yung pagkakaroon ng human rights.
Opo. At nasa-flag po namin doon sa nung New Year, no, may reports tayo na nakuha na sa Mindoro ay may mga videos na lumabas na pagbobomba sa communities, paggamit ng weaponry ng mga baril, gamit ang helicopters na tinatawag nating aerial strafing na nakakaapekto, nakakatakot at nakapatay nga po ng mga civilian. This is possible international humanitarian law violation. Kaya po, rumisponde tayo para makita agad kung kamusta at anong dapat gawin para mapanindigan natin yung mga karapatang pantao natin. Pero kayo ho ang sinisisi at particular po kayo, no, na pinangalanan ng ina, no, ni Jerlyn Doidora, na kung saan kayo po ang dapat na managot sa pagkamatay ng kanyang anak. Ano po masabi niyo rito, Congresswoman? Naiintindihan namin yung grief at sakit na nararamdaman ng pamilya at ng mga kaibigan ni Jerlyn. Naiintindihan din namin na ito yung pakiramdam kapag namatayan ng mahal sa buhay. Pero i-reiterate po namin na para sa amin, ang kailangan pong managot. Ang may pananagutan po dito ay ang militar at si President Marcos Jr. Naging rason po kung bakit in the first place may mga bomba na bumagsak sa Mindoro. Bakit may kahirapan sa Mindoro. At hindi po natin sana kinukundina yung curiosity at kagustuhan ng kabataan na ayusin po ito. Apo. Pero may mga alegasyon na kayo po ay talagang nagre-recruit dyan po sa Kabataan Party List at ibang mga party list sa Makabayan na Black. At dinadala raw po talaga sa sa bundok. At ang ginagawa parang pinangangaralan nyo na magalit daw po sa gobyerno para mag-alsa. Totoo ba ito, Congressman? Wala pong katotohanan ang mga paratang na yan. Una po siguro, doon sa galit sa gobyerno. Hindi naman po natin natutunan sa kung saan mga organisasyon ang magalit sa gobyerno. Hindi po ba kapag may nakita tayong mga pulisiya na nakakasakit, natural po sa ating magalit? Hindi po ba kapag may nakita tayong mas ikabubuti sana pero hindi nagagawa dahil ang mga nakakabuti lang ang nakaka-receive ng good treatment ay yung mga nasa posisyon ng kapangyarihan o ang mayayaman. Hindi po ba unfair yun? Ang ginagawa po ng Kabataan Party List ay pinapakita yung mga gantong mga sitwasyon na usually laging pinipilit na itago o kaya naman ay pinapalimot sa atin. Hindi po pagtuturo ng pagiging galit ang nangyayari. Bagkus ay may natural po tayong response pagka may nakikita tayong unfair. And ang gusto natin, mag-pushback po tayo ng sabay-sabay. Yun po ay ginagawa natin sa gawain sa Kongreso, gawain sa kampanya, at sa mga organizations na nakakasalamuhan natin. At gusto natin para ma-honor natin yung pagiging pag-asa ng bayan, no? Hindi po mabitawan ng kabataan yung responsibilidad na baguhin ang lipunan. Opo. So, sasampahan daw po kayo ng kaso, no, ng ina ni Jerlyn. At ano pong masasabi niyo rito, Congresswoman? Well, sa kung ano man po, meron po tayong legal team na kaya pong humarap sa kung ano man pong mangyari. Pero siguro po, ang gusto ko rin pong i-address, no, dahil sobrang lala ng red tagging na nararanasan natin sa social media, yun din po ay according to law, according to the Supreme Court case ng De Duro versus Binoya, threat po yan to life, liberty, and security. Opo. Maging maingat po ang ating mga taong bayan sa pag-brand ng isa bilang quote-unquote terorista. Porket lang meron pong mga, admittedly state agencies that are forwarding that narrative. Dahil po
may agencies, may mga bahagi ng gobyerno na ang task particularly ay yung mga pinaka malalakas na kritiko ay tanggalan ng pakpak, tanggalan ng paraan ng pagsasalita. Para itong gobyerno natin na nakikita natin na may kabulukan sa sistema ay tuloy-tuloy pa rin ang pagganansya nila at ng iilan. Maging maingat po tayo sa kanilang mga naratibo at syempre maging aware po tayo sa effects ng red tagging and yung legal liability natin ng mga ng red tagging po. Meron din po kasi. Apa. Pati yung kumusta ho, yung ano po nga, 'di ba nasa kamay po ng militar no, yung PhilAm na nakuha rin diyan po sa Mindoro. May detalye ho ba kayo rito kung ano nangyari sa kanya? Si Chantal po Apa. ay bagamat hindi siya miyembro ng Kabataan Party List, kinikilala natin na kabataan siya, no? Bilang siya ay miyembro ng youth. Nababahala kami sa kanyang sitwasyon. And kaya nga po may mga human rights organizations na rumeresponde ngayon dahil hindi po marami yung detalye na hawak natin. And concerned tayo sa history kapag may isang aktivista na nadedetina sa military camp for days on end. Meron pong history of torture, may history ng intimidation and harassment na nararanasan ang tao. Yun ang kinakatakutan natin. Kaya po, sa pinakakagyat gusto nating ma-verify no, yung human rights situation niya personally, nang hindi pong may mediator, nang may hindi nagsasalita para sa kanya. Pero siya mismo ay maibigay yung status ng kung kamusta na po siya ngayon. Apa. So, linawin ko lang ho, Congresswoman, at yung Kabataan Party List, kayo po ay walang kaugnayan dito po sa CPP-NPA. Wala po. Kasi yung mga aligasyon at sinasabi, kayo daw pinaka-front na ng NPA at yun ho yung mga aligasyon, sinasabi niya, ano ba, red tagging ho ba ito? Paano? Yes po, red tagging po ito. Pero siguro, ika-clarify ko lang, kasi hindi po porket merong mga pagkakapareho sa analysis, ay ibig sabihin connected na. Diba? Kunwari, meron pong nangyaring, kunwari may barangay, tapos may magkalayo na bahay, pero pareho kayong pagtingin doon sa sinabi ni Kapitan. Ibig sabihin po ba nasa isang organisasyon na kayo? Diba hindi naman po. Yung pagkakaroon ng pareho ng pagtingin sa bagay-bagay, pagtingin sa polisiya, at pagtingin sa kung ano dapat ang mangyari sa lipunan natin, paano ito magiging mas matiwasay, no? Paano maging mas maginhawa yung ating mga buhay. Kung may pagkakapareho, ibig sabihin no, may pagiging tama yung analysis ngayon. Kung sinasabi ng mga marami na kailangan pala ng totoong reformang agraryo sa lupa, kailangan yung mga magsasaka hindi na sila nagugutom, hindi na sila naghihirap, at ang paraan po na yun ay dapat may lupa sila. No? Pag maraming nagsasabi nun, kailangan bigyan ng seryosong atensyon yun. Kailangan may batas, kailangan may pagbabago para mangyari yun. At iyon po, yung kailangan pagtugunan natin ng pansin. At ito po siguro yung nagiging basihan ng mga paratang kasi may mga pagkapareho ng pagtingin, no, yung CPP, NPA, NDF na, again, no, magkakaiba yung tatlong yan, hindi sila isa lang, ganyan. Or even, no, yung KPL, yung Makabayan Bloc, at iba pang mga organisasyon na ang sinusulong, no, ay pagiging mas matiwasay na buhay ng mga sektor ng mamamayang Pilipino. No? Okay. And yun po yung at the end of the day, kailangan nating pagtukunan ng pansin. Okay. Sa Pangulo, Congresswoman, ay kasi kayo bilang kinatawan ng Kabataan Party List sa Kongreso, at kung yung mga inyo pong mga miyembro ay dadalhin sa mga bundok na yun po ay target ng militar, parang inilalagay ho ba natin sa panganib yung kanilang buhay? Kasi yung mga ganyan ho, or ititigil muna yung pagpapadala sa bundok o paano po ito?
I take exception po doon sa sinasabi na quote-unquote dinadala sa bundok. Mhm. Wala naman pong dinadala sa bundok dito. No? Okay. Ang hindi ko man na-track yung decisions Hmm. or as the organization na track yung decisions ni Jerlyn, may respeto po tayo na binibigay doon na nakipamuhay siya sa mga katutubo. No? Sariling pasya niya po yun. No? So, yun yung gusto nating i-clarify dun po sa recent question na binigay dito. Apa. Okay, Congresswoman, salamat po sa inyong oras at paliwanag at kasi para mas maganda at least naipaalam natin ang inyong pong panig diyan po sa Kabataan Party List. Maraming salamat. Good morning po sa inyo. Good morning po sa inyo. Okay, yan po si Kabataan Party List Representative Rene Co. At sabi niya ho, yun na maliwanag sabi po niya ay wala raw po silang kaugnayan sa CPP-NPA. At sabi niya rin ho ay hindi raw po dapat silang sisihin dito po sa pagkamatay ni Jerlyn Doydora. Kasi ang sinasabi, di umano ay miyembro raw po ito ng NPA at napatay sa operasyon ng militar, no? Diyan po sa Sitio Mamara, Barangay Cabacao, Occidental, Mindoro noong January 2. At ayon po sa mga opisyal ng militar, sila po ay namatay sa gitna po ng engkwentro noong January 1 at sa pagitan po ng rebelding NPA. So yun po, at least nabigyan ho natin ng panig yung Kabataan Party List. Kayo na po ang humusga sa ating mga listeners at sa ating mga viewers kung sino po ang inyong paniniwalaan. Kasi sa mga nakaraan ho, talagang ang madalas ho na, di ba, yung paniniwala at persepsyon ng lahat na ito hong mga miyembro po ng Makabayan Black. Tulad po ng Kabataan Party List, Gabriela, ano pa ba yung mga party list ho dyan na progresibo, talagang sila po ay nababansagan ng mga komunista. Di po ba? So, abangan ho natin at sana ito po magsagawa pa rin ng investigasyon yung ating mga otoridad dahil sa napaka-importante ho nito mga kababayan dahil sa dito si Jerlyn Doydora, bilhin nyo yung kanyang magulang, yung kanyang nanay, OFW. Nagtatrabaho na maayos tapos bigla nagulat na lang, miyembro na pala ng Kabataan Party List at napatay po at itinuturing na rebelding NPA. Yun po ang masaklap, di po ba, para sa ina. Okay, samantala, oras na ho natin, alas 11:08 na ho ng umaga, magbabalik po ang Inbox dito po sa Abante Radio. Mga mainit at eksklusibong balita na caught on cam. Huli sa aktwal o on-the-spot video ng mga pangyayari. Ito ang mga totoong tagpo in the act na naging viral. Na unfiltered reality sa lente ng katotohanan. Ako si Dea Ong, ito ang pag-abante ng mga kamera. Dito lang sa Tele Tabloid. Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa Abante. Pistang puno ng kulay, saya at tradisyong kakaiba. Mga kaabante, biniray na! Tuwing Enero, hindi lang mga tao ang may OOTD. Pati bangka naka-dress up. Astig! Hindi ordinary. Tradisyong may kwento, tradisyong may puso. Buhay ang kalye at ang entablado hanggang sa baybayin ng karagatan. May kantahan, may sayawan. Isang makulay na pista ng pananampalataya, pasasalamat at gabay sa bawat Romblomanon. Kaya sa saya tradisyong tunay na atin, dito sa Romblon, di ka mabibitin. Sa puso ng bayan, iisa ang sigaw ng madla. Hala sige, biniray na! Kaabante, anong gusto mo pang malaman? Tutok lang dahil sa Fiesta Files, lagi kang may bagong kaalaman. Kayo na ba? Ha? Break na? May bago na ba sa balita? Nainlove na ba? Ilan lamang sa mga tanong na gusto nyong marinig o malaman mula sa paborito nyong artista. Kaya samahan nyo kaming paaminin sila kung ano nga ba ang totoo sa chika. O, papayag ba kayo? Paiwan sa mga masaya at may init na chikang tunay na sikat.
Dito lamang sa AE Minin! Ako si Don Don Fermino. Ako si Ray Pumaloy. Abante ang best! Samahan ang aliw na tambalang Ray Pumaloy at Dondon Sermino sa Aeminin! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Abante Radyo. Ang lungsod ng Bishkek ay kabisera ng Kyrgyzstan na isang bansang napapaligiran ng mga kabundukan at matatagpuan sa Central Asia. Kahanga-hanga ang mga natural na tanawin sa lungsod ng Bishkek, lalo na kapag panahon ng taglagas. Ang panahon ng taglagas ay karaniwang pumapatak sa mga buwan ng Setyembre at Oktubre. Ang panahong taglagas ay maituturing na perpektong panahon para sa pagbisita sa lungsod dahil sa banayad nitong klima. Kakaibang tanawin na masasaksihan kapag nagpalit na ng kulay ang paligid. Mula sa luntiang mga puno, unti-unting nagbabagong anyo ang paligid tungo sa mga ginintoang tuyong dahon. Ang mga kilalang pasyalan tulad ng Panfilov Park at Oak Park ay dinarayo dahil tanaw mula rito ang mga kabundukan na nakapalibot sa lungsod. Okay, balik ko tayo dito po sa inbox at syempre ako pa rin po ang kabante, Eli Saludar. At samantala, nasa linya po natin si Dr. Pargas, ang spokesperson ng PhilHealth. At para malaman natin yung dagdag na detalye. Kasi meron pong kautusan si Pangulong Marcos Jr. na magsagawa po ng tinatawag na General Amnesty para po sa mga penalties, yung mga unpaid PhilHealth contributions. Dr. Ace Pargas, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Eli, and magandang umaga sa lahat ng ating taga-subaybay. So, pakibigyan po ng dagdag na detalye dito po sa naging kautusan ng Pangulo na General Amnesty para po sa mga penalties, yung mga unpaid PhilHealth contributions. Opo. Well, kaugnay po na itong direktiba ng ating Pangulo Bongbong Marcos, kami po ay nagpalabas ng policy circular noong January 9 tungkol po sa one-time waiver of interest ng lahat ng missed premium contributions ng ating mga employers. Gusto ko lang i-clarify again, ito po ay waiver of interest, pero hindi po ito waiver ng missed premium contributions. Okay, maliwanag. So, ito po ang covered po nito would be our employers, government and private, and the self-employed. But sa ngayon po, ang ating unang papatupad would be the employers. Tapos po tayo ay magpapalabas ng separate policy insurance for the self-employed. Apo. Okay, so dito muna ay employer muna ang pangunahing makikinabang dito, Doc. Yes po. Mga employer muna po, government and private, and sa ngayon po ay tinataya na mga around 300,000 employers ang makikinabang po dito, lalong-lalo na yung kanilang mga empleyado. Okay. So, sa ngayon meron ho ba kayong talaan kung magkano ho at kung gaano karami ang posible makinabang dito sa amnestiya na ito ng ating Pangulo? Well, gaya ng nabanggit ko, mga around 300,000 employers po ito. Out of the 300,000 employers, mga 290,000 ang private
employers and around 10,000 agencies po ng gobyerno naman ang makikinabang dito. Opo. So dito ay talagang sa mga nakarang ganun ho talaga marami ho yung sabihin natin na talagang hindi ho agad na ihuhulog yung kanilang kontribusyon ng mga empleyado. Well, medyo ganito ko po kalaki yung coverage because ang i-cover po natin na missed premium contributions and the waiver of the penalty is for starting from July of 2013 up to December 31 of 2024. Opo. So medyo mahaba po yung taon at kaya naman tayo nagpalabas nitong waiver na ito is because medyo malaki na po kasi yung interest na na-accumulate ng mga employers na hindi nagre-remit ng kanilang contributions. And dahil malaki na po yung interest plus yung missed contributions pa, ay nahihirapan na po silang mag-settle nung kanilang account sa PhilHealth. Opo. Pero ganyan ho, halimbawa sumablay po no sa pagbabayad ng kontribusyon ng employer. Yung halimbawa yung empleyado na may sakit okay, nangangailangan. So nakaka-avail pa rin ho sila. Yes, patuloy naman po ang pag-avail ng ating mga miyembro or ng mga empleyado kasi unang-una, automatic pong kinakaltas ang ating kontribusyon sa ating sweldo. Opo. Ito pong missed premium contribution ay ang may kagagawan po nito is yung mga employer kasi hindi po nila nire-remit yung kontribusyon. Opo. Pangalawa po ay naaayon sa ating Universal Healthcare Law na ang bawat miyembro ay may immediate eligibility. So kahit po hindi nare-remit yung kanilang premium contribution, ay makakakuha pa rin ng benepisyo from PhilHealth. Hindi ba katulad yan parang halimbawa sa SSS na kapag hindi mo na-remit, parang maharap sa kaso yung employer? So sa PhilHealth ba walang ganon? Meron din po. They will have to go through the litigation, especially nga po kung hindi sila nagre-remit. But so far po kasi alam naman natin na medyo matagal ang proseso po ng legal. Pero ngayon po ay tayo nagbibigay nitong amnesty na ito kasi medyo malaki na rin po yun nga ang nagiging interest. Kasi by law po ay ang interest po ng ating missed premium contribution sa employed sector ay 3% monthly at ang computation po niyan is compounded interest. Apo. Okay, so siguro at para makadagdag din po ito no sa pondo ng PhilHealth itong naghihakbang. Opo, well aside po from that, to increase our collection is also to make sure na masettle na po ng mga employers yung kanilang mga pagkakautang sa PhilHealth at maging makapagsimula na po ng mas maayos. Pangalawa ay kasama kasi bago makuha yung waiver na yon, may mga kondisyon. Kasama sa kondisyon po nito is masigurado rin ang employer na yung kanilang mga empleyado ay nakakatanggap ng primary care benefits. So kasama po sa kondisyon, dapat yung kanilang mga empleyado ay nakaregister sa isang primary care benefit provider para po nakakakuha sila ng kanilang benepisyo. Apo. At siguro maganda talagang maipuso natin, Doc, yung ano ba yan, yung yaka ba yung kasi may yan po yung yearly na na pwede magpa-check up kasi alam niya naman natin yung prevention ang pinaka-importante, 'di ba, sa mga Pilipino? Opo, actually, yun po yung binanggit ko na dapat masigurado na ang mga empleyado ay nakaregister sa isang yakap clinic. Kasama po yan sa kondisyon bago maaprubahan yung kanilang waiver of interest. And gusto ko lang i-check, Sir Eddie, na hindi lang po yearly. Yun pong free check-up and consultation is anytime within the year. Apo. Ayun, pwede anytime. Kasi alam nyo ho, yung iba nating kababayan na miyembro po ng PhilHealth, takot ho magpatingin sa doktor dahil sa kala magbayad Anytime po within the year. At meron din po itong libreng gamot at meron din pong libreng laboratorio na ibibigay kung kinakailangan. Ayun.
Pero kung sakali na yung mga employer ay hindi po pansinin itong waiver, hanggang kailan ho ba ito? At kung sakali maharap na po sila sa kaso? We have 1 year of implementation po nito. So for 2026, we will be implementing this. But after that po, or kung merong mga employer na hindi mag-avail nitong ating waiver na ito, ay syempre po, magkakaroon, unang-unang penalty nila is magkakaroon ng surcharges na 3% compounded monthly, and later on, pwede po namin silang habulin through our litigation cases. Apo. Okay. Samantala, dito sa issue na kung saan ay pinag-aaralan din po ni Health Secretary Ted Berbosa, yung paano ka lang i-increase yung yung sa PhilHealth premiums, yung sa mga sa mga miyembro na nagba-violate po ng public safety laws, yung mga nagmamaneho ng lasing, walang helmet, yung mga motorsiklo. So ano hong pananaw rito ng PhilHealth? Well, unang-una po ay ang atin pong premium contribution ay nakasaad sa batas. At ang maximum po niyan is 5%. Okay. So sa ngayon po ay tayo ay nangungulekta na ng 5%. So kung meron pong pinaplano ang DOH, baka po kailangan maamyendahan ng batas. Opo. Sa ngayon po, ang tinitingnan natin is rather than punitive or yun pong i-penalize yung mga lumalabag, ay ang iniisip po natin, magbigay tayo ng insentibo doon sa mga sumusunod naman. Instead of penalty sa mga lumalabag is incentive para doon sa mga sumusunod to encourage everyone na sumunod po doon sa ating mga batas. Meron pong panawagan, Doc, is na sana mapataas pa yung yung coverage at mapalaki ho yung yung nagiging sinasalo po ng ng PhilHealth sa mga pasyente kasi ngayon 'di ba limitado na po yung guarantee letter sa mga politiko, wala na po ata at sa DSWD na. So ang kanilang panawagan, sana mapalaki pa ho yung kaltas na sinasalo po ng PhilHealth. Well, opo. At yan naman po ay kasama sa ating plano, patuloy na plano, ang pag-i-improve ng ating benefit packages. Kung matatandaan mo, Sir Eli, in 2024 and 2025, nung una 2024, nag-increase tayo ng 30% across the board. Nung 2025, nag-increase tayo ng 50% across the board. So almost nagdoble na po yung ating mga pakete. Pero for 2026, yan po ay patuloy pa rin nating ginagawa ang pag-expand, pagre-review ng ating mga pakete para po ito ay mas mapalaki at mas mapataas. Apo. Kasi 2025, di ba, umakyat po sa 5% yung premium 50% contributions. Po. Yes. Apo, di ba? Pero ngayon 2026, wala naman pong balak na dagdagan pa yan. Wala naman po because again, banggit natin na maximum na po yung 5% na yun sa batas. Actually, sa mga usapin nga po ngayon ng amendment to the Universal Healthcare Act, ang plano na i-amend is ibaba yung ating premium contribution. And just to validate po yung binanggit natin na pagpapalawak natin ng benepisyo, kung titingnan natin, Sir Eli, in 2025, as of November, we were able to pay around 270 plus billion pesos in benefits, which is 86% higher than 2024. Kasi po ng 2024, kami ay nakapagbayad lamang ng around 150 plus billion. Pero as of November of 2025, ito po ay nasa around 270 plus billion already. Apa. So yan po isang patunay na talagang tayo nag-expand at nag-increase ng ating mga benefits. Panghuli po, Doc, yung 60 billion pesos na pinabalik po ng Supreme Court sa PhilHealth, natanggap na ho ba ng PhilHealth? Hindi pa po. At yan pong ang ginawang mekanismo po ng ating gobyerno ay isinama siya doon sa 2026 General Appropriations Act. So kasama po siya doon sa budget na ibibigay sa amin for 2026 as a subsidy to the PhilHealth program na bilang bayad sa premium contributions ng ating mga indigent members. Apa. Kaya po doon sa 129 billion, yun pong 60 billion doon ay yun pong ipinababalik na pera. Okay. Okay, Doc. Salamat po sa inyong oras dito po sa Abante Radio.
Magandang araw po sa inyo. Maraming salamat po sa pagkakataon, Sir Eli, and magandang tanghali po. Okay, yan po si Dr. Israel Pargas, ang spokesperson ng PhilHealth. So, yung 60 billion pesos na ipinababalik po ng Supreme Court ay isinama na pala dito po sa subsidiya, no, ng gobyerno sa PhilHealth, 129 billion. Yung 60 doon ay yung unang kinuha ng gobyerno, ng national government sa PhilHealth. So, lumilitaw ho mga kababayan na ito hong 60 billion pesos na naunang kinuha at ito ho ipinondo sa iba't ibang mga proyekto tulad po ng flood control project, taong bayan pa rin ho ang papasan. Talaga naman. Kasi taxpayers money po yung di ba, yung sa pambansang budget o iba naman uutangin kapag kulang. So yun ho, 129 billion lahat-lahat sa PhilHealth. Pero yung 60, yung utos po ng Supreme Court na ibalik. Dapat hiwalay ho ito. Saan napunta? Kaya lang wala na, napunta na sa sa mga mabubuting bulsa. Yung pinaglaanan sa flood control project. Ano nangyari mga kababayan? Talaga naman ho. Hanggang ngayon wala pa rin ho nananagot dito po sa flood control project na ito. Okay, sandali lang ho mga kababayan. Commercial break muna tayo. Oras natin, 11:27. Mga kaabante, good news! Maaari mo nang balikan ang lahat ng mga programang na-miss mo. Oo, tama ang narinig mo. Mula sa maiinit na balita, makabuluhang diskusyon, hanggang sa mga nakakatuwang showbiz chika. Lahat yan available online. Kaya ano pang hinihintay mo? I-follow na kami sa aming official social media accounts, Facebook, X, Instagram, at syempre, mag-subscribe na rin sa aming YouTube channel para updated palagi. I-like, i-share, at i-comment ang inyong mga paboritong episodes dahil dito sa Abante, una ka! Abante, ang paborito ng makabagong Pilipino. Okay, balik ko tayo dito po sa inbox. Oras na ho natin, 11:30 na po ng umaga. At samantala, ang tabayanan yung mga reports, ang ating mga Abante reporters at ganyan din po yung traffic reports at yung ulat sa panahon. Bahagi pa rin ho ng public service ng DWAR, Abante Radio. At samantala, ito, nasa linya na natin ang Pag-asa. Malaman natin ang pinakahuling report sa ulat
ng panahon. Weather report. Nasa linya na natin ang Pag-asa weather specialist, si Veronica Torres. Veronica, good morning. Magandang umaga din sa inyo at sa ating mga taga-subaybay sa Abante Radio. Ngayong araw, patuloy pa nga rin ang epekto ng shear line sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon at ang dadala ito ng maulap na papawirin, mga kalat-kalat na pag-ulan at mga pulupulong thunderstorm sa Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon. Northeast monsoon naman o amihan na nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng Northern at Central Luzon at easterly sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Asahan nga natin na itong amihan o northeast monsoon magdadala ng maulap na papawirin at mga may hinang pag-ulan sa Cordillera Administrative Region at sa nalalabing bahagi ng Cagayan Valley. Mas magandang panahon sa nalalabing bahagi ng ating bansa kung saan sa Metro Manila, Ilocos Region at nalalabing bahagi ng Central Luzon may mga tsansa na may hinang pag-ulan at sa nalalabing bahagi ng bansa may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Meron din tayong nakataas na gale warning sa seaboards ng Northern Luzon, kaya kung maaari ay huwag munang pumalaot sa mga lugar na iyon dahil magiging maalon hanggang sa napakaalon ng karagatan. At yan nga muna ang pinakahuli sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center. Veronica? Yes po. So, yung report, yung mga ng isang araw na may parang may namamataan kayo na sama ng panahon o bagyo, kumusta na ito? Opo. So, sa ngayon, wala pa naman tayong namomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, base nga po sa pag-analyze ng mga model natin, ay may kita natin na may posibilidad in the middle of the week or sa mga susunod na araw na magkaroon ng low pressure area. So, kapag nagkaroon tayo ng low pressure area, mostly magsisimula yung mga paulan bandang Wednesday. Magsisimula sa may pinakasilangang bahagi ng Visayas at silangang bahagi ng Mindanao, and then as the week progresses, posibleng mas maraming areas yung maapektuhan nito at mas malaking bahagi sa mas malaking area sa may Visayas at Mindanao. Pero dito sa Metro Manila at mga kalapit lugar, paminsan-minsan biglang uulan ng maghapon pero hindi naman malakas. Mahina lang. Opo. Usually dala din ito ng shear line ng northeast monsoon. Yung northeast monsoon kasi ang madalas niyang dinadala, mga rains lang, hindi katulad ng mga habagat na minsan may kasama mga thunderstorm. So ngayon nakikita natin na sa Metro Manila, fair weather pa rin naman, pero may mga may hinang ulan pa rin naman tayong inaasahan. Okay, Veronica, salamat sa iyong oras. Magandang araw. You're welcome. Magandang araw rin po. Weather report. Okay, yan po si Veronica Torres ng Pag-asa Weather Forecasting Center. Oras na ho natin, 11:33 na ho ng umaga. At samantala, alamin natin na maya-maya yung sitwasyon ng daloy ng trapiko. Lalo na ho yung ating mga kababayan, yung mga motorista at maging mga commuters na nag-aabang at siyempre para malaman ho yung maayos at tamang ruta. Alam niyo naman ho dito po sa Metro Manila, talagang napakasikip po ng ating mga kalsada. At wala na po, makipot na ho kahit na anong gawing sistema. Para mapaluwag ang yung sitwasyon na daloy ng trapiko, malabo na ho talagang maresolba po ito pero talagang numero uno na dapat maisagawa po ng ating gobyerno ay talagang magkaroon po ng disiplina ang lahat po. Motorista, maging mga commuters. Kasi mga commuters, ganun din ho di ba? Kung dapat sa tamang sakayan at babaan ho, talagang dapat higpitan din po itong mga tsuper kasi wala po talagang yung problema paulit-ulit lang ho mga kababayan at di ba? Tapos yung tamang tawiran, yung po importante rin, di po ba? Okay, samantala, ito na ho, nasa linya na natin ang MMDA Metro Base para malaman natin ang sitwasyon ng daloy ng trapiko sa mga pangunahing lansangan dito po sa Metro Manila. Traffic report. Si Ann Goso ng MMDA Metro Base. Ann, good morning. Good morning po, Sir Edith. Sa lahat na nakikinig sa Abante Radio. Lagay po na ating trapiko sa Marseto. It's a southbound. Magiging mabagal po ang dalang sakyan. Sa Ortigas, paglagpas po yan, tuloy-tuloy pabilis ang daloy sakyan. Masusunod ang pagbabagal sa may Estrella hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Paglagpas po yan, tuloy-tuloy ang bilis ang dalang sakyan. Masusunod ang pagbabagal dito po sa may tramo.
ang ating EDSA northbound po sa may Park Avenue po, maging mabagal po ang daling sakyan. Paglagpas po, bahagya rin po magkakaroon ng pagbabagal sa may Ayala. After Ayala po, muli po itong babagal sa may Guadalupe hanggang makarating na po tayo ng J. Vargas. Paglagpas po yan, bahagya lang po magkakaroon ng pagbabagal sa may Santolan, tuloy-tuloy na po yan hanggang makarating na po tayo ng Cubao. Paglagpas po yan, light traffic na po yan, masusunod lamang po na pagbabagal dito po sa may Ayala Cloverleaf. Dahil po sa ating motorista, mga plak maglatapos sa 1 at 2, tayo po ay nasa window hour. Magbabalik po ang ating number coding mamaya po alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para po sa ibang katanungan, maaari po tumawag sa MMDA Hotline 136. Yan po lagay ng ating trapiko sa Morsito. Ako po si Ann Goson. Magandang umaga po. Okay, maraming salamat kay Ann Goson ng MMDA Metro Bay. Samantala, oras na natin ay 11:36 na po ng umaga. At samantala ay meron lang po tayong anunsyo para po sa San Beda Batch College of Arts and Sciences Batch 81. Celebrating 45th batch anniversary. Yan po sa February 4 at registration 5 p.m. Dinner 6 p.m. sa Albas Restaurant Espanyol o Albas Restaurante Espanyol sa Green Hills Mall, San Juan. Para po sa mga detalye, maaari kayong tumawag or mag-text dito po kay Don 0995-765-1674 or kay Rex 0966-355-4333. Okay, oras na natin, 11:37 na ho ng umaga. Nako, bilis ho ng oras mga kababayan ha. Pero tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating mga balitaan pa rin at pagtalakay sa mga mainit na issue at talagang ang inaabangan ho natin dito mga kababayan ay ito hong pagbabalik ho ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee dito po sa flood control. Yan po sa Enero 19 na. Sana nga po ay talagang matuldukan na. At una ko narinig ay ipatatawag daw po ito hong si dating DPWH Secretary Manny Bonoan at iba pang isinasangkot. So abangan nun natin. Makakauwi ho ba itong si Secretary Bonoan dito po sa Pilipinas kasi yung pangako niya ho noon ay December 17 babalik na siya rito. 'Di ba? Matapos po ang isang buwan. Ngayon po ay Enero na ho. Nakabalik na ba? Siguro kukontakin ho natin ang Bureau of Immigration kung meron na ho silang record na nakabalik na ng Pilipinas ito hong si dating Secretary Manny Bonoan. Samantala, dating Senate President Drilon humirit ng oversight sa pagpapatupad ng government projects. Maabante sa balita, si Abante reporter Dexter Ganibe. Abante Radyo Live Report. Eli, naniniwala si dating Senate President Franklin Drilon na hindi sapat ang safeguards na inilagay ng Kongreso sa General Appropriations Act ng 2026 para matiyak na hindi mauwi sa korupsyon ang multibilyong pisong budget ng pamahalaan sa mga infra project. Maaari pa rin anya kasing masingitan ng korupsyon ang pagpapatupad o implementasyon ng mga proyekto gaano man kahigpit ang ginawa ng balangkasin ng Republic Act No. 12314. Panawagan niya sa Senado at Kamara ang mahigpit na oversight sa mga proyekto. Ipinanukala rin niya ang tuluyang pagtanggal sa anumang unprogrammed appropriations sa General Appropriations Act. Pinuri ni Drilon ang hakbang ng Kongreso para sa Open BICAM at yung matinding pagbusisi sa national na budget. Pero kailangan pa rin talaga niya nabantayan ang pagpapatupad nito dahil saan niya ay talamak na sa buwatan ng mga kontraktor at ng DPWH. Dexter. Ako. Yes, yung sa January 19 yung pagbabalik ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee. So antayin natin kung anong sino ang mga sisipot at sino yung mga hindi sisipot at sino ang maaring mapaaresto kapag hindi sumipot. Kasi may binabanggit na si Senator Ping Lacson na ipapasabpina ng komite si dating DPWH Secretary Manny Bonoan, Yusek Traigib Olaybar, Maynard Ngu, at dating Congressman Zaldico. Pero itong si Secretary Bonoan nasa Amerika, parang wala pang balita kung nakabalik na ito.
Wala pa tayong balita kung nakabalik na nga ito sa bansa, pero maganda yan kung may sampinang lalabas sa kanya dahil kapag hindi siya makakasipot ay maaari siyang ma-isuhan ng arrest warrant para makasipot dito sa investigasyon ng Senado. Pero wala bang na sabagay wala na siya sa DPWH, so siguro ang Malacanang dapat na sumagot dito kung bakit naantala yung pag-uwi kasi December 17 ang pangako ni Bunoan na babalik sa bansa. Oo. Do yung pangako na yon ay pangako niya nung siya ay isang opisyal, pero ngayon ay hindi na siya opisyal ng gobyerno. Maaring sundin at maaring hindi niya rin sundin yung kanyang ipinangako. Pero dahil nga makakasama siya sa ipatatawag ng Senado, isasampina ng Senado para dumalo, titingnan natin kung ano ang magiging aksyon. Hindi naman natin pinapangunahan ang Senate Blue Ribbon Committee, pero madalas na nangyayari sa iba bang namang committee na kapag may pinasampina o pinatawag, inimbitahan na hindi sumipot, ay nag-i-issue ng una, pinagpapaliwanag kung bakit hindi makadalo at sa susunod na meeting ulit, kapag hindi pa ulit nakadalo, ay maaari ma-issuehan na siya ng arrest warrant. So ito, sampina na. Ibig sabihin, mandatory na dumalo sila. Kung hindi, papa-aresto na. Oo, kasi yung mga nauna, inimbitahan na rin yan nung nakaraan. Sila Tri-Gibbs, sila ay naimbitahan na pero hindi nakasipot yan nung una. Okay, sige, abangan natin sa January 19. January 19 ng pagpapatuloy ng flood control scandal investigation ng Senate Blue Ribbon. Ako si Dexter Ganibe. Abante! Okay, maraming salamat kay Dexter Ganibe, yung ating Senate reporter. Samantala, mga maliliit na bangka, mangingisda sa Quezon, binawalang lumaot ng PCG dahil sa masungit na karagatan. Umabante sa balita, si Abante reporter Nilo Dagos. Abante Radyo Live Report. Pansamantalang ipinagbawal ng Philippine Coast Guard ang paglalayag ng mga maliliit na bangka at ang pangingisda sa ilang bahagi ng Quezon Province dahil sa masungit na kondisyon ng karagatan dulot ng Northeast Monsoon. Sa Sea Travel Advisory na inalabas alas 5 ng umaga kanina, base sa ulat ng DOST Pag-asa at Gale Warning number 9, inaasahan makakaranas ng malakas hanggang gale force na hangin ang hilagang baybay ng Quezon, kabilang ang General Lacar at ang hilagang silangang bahagi ng Pulilo Group of Islands. Dahil dito, pansamantalang sinuspindi ang lahat ng biyahe ng mga sasakyang pandagat at maliliit na bangka na may 250 gross tonnage pababa sa mga apektadong lugar. Ayon sa PCG, ang hakbang ay bilang pag-iingat upang maiwasan ang mga posibleng aksidente sa dagat at mapanatili ang kaligtasan ng mga mangingisda at pasahero. Nilinaw naman na maaari lamang ipagpatuloy ang paglalayag kapag idineklara ng Pag-asa na ligtas na muli ang kondisyon ng panahon at karagatan. Pinayuhan din ng publiko at mga operator ng bangka na sumunod sa umiiral na patakaran ng Philippine Coast Guard Memorandum Circular kaugnay sa paggalaw ng mga sasakyang pangdagat. Nilo Dagos, Abante. Okay, maraming salamat kay Nilo Dagos at sa kanyang report. Samantala, oras natin, commercial break muna tayo. 11:44. Magkasangga sa talakayan sa maiinit na sports issue. Makabuluhang kwentuhan at kulitan kasama ang sports personalities. Defense Minister Jerry Guingera at Mr. Cool Jerry Eslana. Sport Talakan. Sport Talakan. Dito yan sa Abante Radyo. Batikang mamamahayag. Mga pangyayari sa ating buhay na kailangan namin ikwento araw-araw. At Sandigan ng katotohanan. hindi ito lalaki, hindi ito magbabago kung wala kayo. Tinig ng paninindigan. Nakita ko talaga first hand yung passion at saka dedication niya sa trabaho. Nandun ka to guide me, hindi ko alam ang gagawin. No, pero nandun ka na, ginaid ako, tinetext ako kung gusto na ako. Mabait pala siya at saka makikita mo sa kanya na napakasipag niya sa trabaho. Maraming salamat sa iyong serbisyo at sa magagandang alaala. Hanggang sa muli, Sir Benji. Abante Bilyonaryo Group nangunguna sa Facebook engagement.
Patunay ito na mas pinipili ng nakararami nating kaabante ang aming balita, impormasyon at entertainment online. Maraming salamat sa tiwala at suporta. Patuloy kaming maghahatid ng mga kwentong may kabuluhan at serbisyong totoo para sa bayan. Let's go, go, go again! Matapos mag-viral ang umano'y pagmamahal. Susuri kung nagagastos ng tama, iniulat din natin dito sa teletablo. Sa mga kaabante natin na nakatutok sa atin. Malalim po ang crisis politika. Abante at bilyonaryo. Dito ang bawat like, share at comment patunay na kayo ang aming inspirasyon. Okay, balik ko tayo. Oras na ho natin, alas 11:46 ng umaga. Samantala, paglilinis ng Senate Blue Ribbon Committee kay dating Speaker Romualdez, suportado ng Kamara. Umabante sa balita, si Abante reporter Mavic Trinidad. Abante Radyo Live Report. Eli, pinaburan ni Lanao del Sur First District Representative Zia Alonto Adyong ang pahayag ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman at Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na walang ebidensyang nag-uugnay sa dating Speaker na si Ferdinand Martin Romualdez sa kontrobersyal na flood control projects. Ayon kay Adyong, ito ay napapanahong paalala na ang mga investigasyon ay dapat nakaangkla sa mga katotohanan, hindi sa ingay o haka-haka. Sinabi ni Adyong na binigyang diin ng pahayag ni Lacson ang batayang prinsipyo ng due process. Ang mga aligasyon ay kailangang suportado ng ebidensya, mga sinumpaang salaysay at dokumento bago masira ang pangalan ng sinuman. Sabi pa ni Adyong, ito ang dapat maging malinaw sa anumang seryosong investigasyon. Kung walang matibay na ebidensya, sinumpaang pahayag at mga dokumento, wala talagang dapat imbestigahan. Dapat na anya nang itigil ng mga kritiko ang ingay sa politika at mga taktikang pamimilit. Dagdag pa ni Adyong, ang investigasyon ay hindi paglilitis batay sa chismis lamang. Ako si Mavic Trinidad. Abante! Okay, maraming salamat kay Mavic Trinidad. Samantala, oras daw natin, 11:48 na po ng umaga. At samantala, mga dagdag pa rin na reports mula po sa ating mga Abante reporters sa Tabayanan. At talagang ngayon, dami ho mga issue na pinag-uusapan ho. At sana pinaka-aabangan po ng lahat ay ito hong meron pong maipakulong, di po ba, na mga pangunahing personalidad dito po sa flood control project na ito. So, ano ba mangyayari? Wala po eh. Talagang hindi natin malaman kung ngayon biglang merong nag-recant o nagano, di umano ay, di ba, ito pong si Henry Alcantara, base po sa kanyang counter affidavit, yung parang bumabaliktad ho at nililinis siya yung kanyang pangalan dito po sa flood control project na ito. Pero nagbigay po siya ng 110 million nagsauli siya galing sa pagnanakaw. So kapag nagsoli ka, inaamin mo nagnakaw ka. Di po ba? Okay, samantala report, ito muna tayo. Sa ating mga balita, itinakda nga po ang susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa anomalya sa flood control sa January 19. Katulad do kanina ng report din ho ni Dexter Garibe. So, isasabi na po yung lahat. Kapag sila po isinabpi na at hindi pa rin ho dumalo dito po sa pagdinig, ano po mangyayari? Siyempre, kasunod ho niyan ay ang ito ho, yung ano na, no? Yung papa-aresto na. So yun ho, arrest warrant. Paano kung nasa Amerika? Ito pong si Secretary Bonoan. Siguro bukas ma-interview natin yung sa Bureau of Immigration para malaman natin kung nakauwi na ba. Baka tahimik lang na nakauwi na sa bansa. Ito pong si Secretary Manny Bonoan. Or
Kasi nangako siya noon di ba? Kasi nasa lookout bulletin siya, di ba? Tatanungin ka ng immigration officer kung kailan ka babalik. Sabi, December 17. Ano na, Enero na ho ngayon, wala pa ho. Mga kababayan. So, abangan ho natin. Pero yung kay Congressman Leandro Lebiste, iimbitahan lang yan. Doon, imbitasyon kasi may interparliamentary courtesy ho dyan, na hindi pwedeng isapina. So, iimbitahan. At depende ho kay Congressman Lebiste kung siya po ay dadalo sa hearing ng Senado. Mga kababayan, yung Blue Ribbon Committee. So, imbitasyon, pwedeng hindi dumalo o pwedeng dumalo. Kasi di ba kung matatandaan po niyo si Congressman Toby Chanco na imbitahan o nag-attend doon, di ba, sa Blue Ribbon Committee. Samantala, oras na ho natin, 11:51 na po ng umaga. Ito ho, maraming pa rin ho sa mga Pilipino ang naniniwala na yung mga responsable po sa multi-billion peso flood control scandal ay makukulong daw. Yan po ay ayon sa survey ng Pulse Asia. Ngayon, so sa isinagawang survey noong December 12 to 15, ay 59% na mga respondent ang naniniwala na yung mga sangkot at dito ho yung talagang sila po'y responsable dito po sa nakawan, may ipakukulong daw yun. December ho sinagawa ang survey. Pero ngayon ho, mga kababayan, ano na, di Enero na ho Hindi pa ba naiinip yung ating mga kababayan? Ako, naiinip na po ako dahil sa, tagal-tagal na ho. At mukhang parang wala pong mangyayari rin ni rito mga kababayan, dahil sa pag alam nyo naman kapag sadyang naantala yung pagsasampa po ng kaso at pagpapakulong sa mga malalaking tao, yung mga testigo baka naman baka mainip, bigla rin na magbago at umatras na. Yun ho ang pinakamatindi ho rito. Kapag ang mga testigo ay parang nawala na po ng kumpiyansa, kasi alam nyo sa ngayon pag nakikita nyo yung takbo ng mga kaso, di ba, may mga inilabas na mga inabsuelto dyan po sa Sandigan Bayan, yung mga kaso, yung mga malalaki ho na tao, absuelto. Naiwan ho yung mga maliliit. Dito ho, ako hula ko lang naman. Ang talagang mapaparusahan lang ho rito at makukulong ay itong sina Diskaya. Siguro yung iba pang maliliit na kontraktor, pero yung mga politiko ho, baka maaring makulong sandali. Makakalaya rin. Ganyan po station dito po sa atin base po sa mga nakaraan. Sana ho, magbago na ho ngayon. Na talagang makukulong ho sila at kung ano man yung hatol, habang buhay, habang buhay. Pero base po sa kasaysayan dito po sa ating bansa, wala, i-dribble-dribble lang ho yan Tapos pag nagpalit po ng administrasyon, kapag na-chepo, meron pong connect, ayos na ang buto-buto. Di po ba? Kaya panawagan natin sa Sandigan Bayan at sana manatili ho kayo na talagang kayo po'y sandigan ng bayan. Hindi po bayad bayan. Sandigan Bayan. At kayo po'y magpuprotekta. At siyempre kayo po ay hahatol sa mga dapat na makulong. Yung mga nagkamal po, yung mga nandambong sa pondo ng taong bayan. Samantala, report pa rin tayo mga guro sa Masbate, ayaw nang magpa-observe sa pagtuturo. Umaabante sa balita, si Abante reporter Edwin Gadia. Abante Radyo Live Report. Yes, kasamang Eli, tinatayang mayorya sa mga ng mga pampublikong eskwelahan sa lalawigan ng Masbate ang hindi nagagawa ng mga kakailanganin para sa class observation ngayong taon. Nalaman na bago ang pinakahuling pagpanaw ng isang guro dahil sa mandatory class observation ay isang magtuturo rin sa elementarya ang nasawi sa bayan ng Dimasalang, Masbate noong nakaraang taon na ang dahilan ay ang tambak na mga trabaho kabilang ang tarpapel o itong visual aid na iniimprenta ng mga teacher. Ayon sa impormasyon, mas bumigat ang nakaatang na trabaho sa mga guro sa Masbate dahil sa lokal na unang pagpapatupad ng tinatawag na LitNum o itong literacy numeracy naman doon ng Masbate o DepEd Masbate na naglalayong walang non-readers sa lahat ng mag-aaral lalo na sa grade 1 at 3.
Mariing inayawan ngayon ng mga guro ang katulad ng class observation na nagmistulang simpatya sa nangyari ngayon kay Agnes Villaflor ng Pedro A. Diaz High School at isa pa na kasalukuyang nasa ICU ng Bulacan. Nalaman din na nanatiling kulang ang mga libro lalo na sa grade 3 ng mga eskwelahan sa Masbate na binabalikat ng mga guro ang kawalan ng aklat sa pagtuturo sa mga bata. Ang class observation ay 2 beses bawat taon. Ako po si Edwin Gadia, Abante. Okay, maraming salamat kay Edwin Gadya. Oy, samantala mga kababayan, tabayanan na ang mga mainit na balita sa Abante sa tanghali. At dito po sa inbox, sa pangalan po ng ating mga kasama, ako po inyong kaabante, Eli Saludar. Magandang araw po sa ating lahat. Mga kababayan, sunod-sunod po ang mga kalamidad na ating